Chairman George Garcia kumanta na at inamin na kung sino ang mastermind sa nangyaring dayaan sa halalan. Naipit pa yung wire ng keyboard ko, ayun. So yun nga mga banateros, ito nga malupit tong pag-uusapan natin ngayon. May kumanta na. Ano to, nakonsensya na ba si George Garcia? Dahil talagang obvious na sa mga netizen kung paano nila minanipula ang nangyaring halalan noong 2025 pa rin naman ngayon. So yung ito yung mga pag-uusapan natin, itong patungkol dito sa pangdaraya or naging dayaan sa COMELEC na harap-harapan na hong ginagago ang mga Pilipino. Kasi ang masakit to dito, boboto ka tapos COMELEC lang din naman pala ang magdidesisyon. Ayun yung pinakamasaklap doon. Ikaw yung nagpakahirap pumila sa kainit-init na lugar. Ni tinapay, tubig, baka wala pang ibinigay sa iyo. Tapos ilang oras kang ngawit sa pagtayo para lang iboto mo yung napupusuan mong kandidato. Tapos bandang huli, COMELEC lang ang magdidesisyon, nak ng putik na naman. Ayan yung pinakamahirap na nangyayari ngayon dito sa Pilipinas na maaari nilang gawin sa darating na 2028, tama nga naman. 2028 presidential election na kung saan ay pwede nilang gawin yung kay Abante at kay Uy ay pwede nilang gawin kay Martin Romualdez at kay Vice President Sara Duterte. Di halimbawa 2028 election na. Si Martin Romualdez nakakuha lamang ng 10 million vote. Sabihin na natin 10 million para hindi naman masyadong nakakahiya. Tapos etong si Vice President Sara Duterte ay nakakuha po ng 40 million vote sa buong Pilipinas. Ay biglang ayaw ng COMELEC. Kasi nga may impeachment, may tawag dito, kahit hindi naman maipasa sa Senado yung impeachment, susumbat nila yon. May confidential fund na 125 million pesos kuno at may iba't iba pang kaso na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. So ano ibig sabihin nun? So panalo na si Martin Romualdez. Kahit naiilang Pilipino lamang ang bumoto sa kanya. Ganun kalala ang COMELEC ngayon. Sila ang nagdidesisyon. Ikaw ang boboto pero nasa amin pa rin ang desisyon. Yan ang gustong ipamukha ng COMELEC. Kaya nga dito, may mga video tayong papanoorin na kung saan ay tukoy na nga ang mastermind na nangyaring dayaan sa halalan. Sino kaya? Hula na naman tayo. Letter A, Lisa Araneta Marcos. Letter B, Marcos Jr. Letter C, Martin Romualdez. At letter D, Imelda. Nadamay tuloy si Imelda Marcos. Ayan comment nyo lang po dyan yan sa baba. Tingnan natin kung sino. So dito muna tayo sa ibang mga video. Etong patutsada ni Attorney Glenn Chong kay COMELEC Chairman Garcia. Pasok. George, paliwanag mo. Paliwanag mo. Bigyan kita ng pagkakataon uli. Ayan. Error o daya. Pumili ka. Dahil yung explanation mo ngayon sa Philippine Star, sa Philippine Daily Inquirer is factually and technically wrong. Exactly divisible by 12 means that all those votes should have been counted because they are exactly divisible by 12. The maximum number allowable for a voter to vote for senators. Yun? At sinabi mo na hindi binilang yan ng mga makina. Ngayon, you mean i-disenfranchise mo yung 17 million at hindi mo bibilangin ang boto nila when on the surface, ostensibly, valid yung boto nila kasi divisible by 12. Hindi sila lumagpas sa 12. Kung 13 yan, kung divisible by 13, 14, 15, or 12 and a fraction thereof, yes, overvote yan. Pero kung hindi, exactly 12,
the presumption is valid yung mga boto na yan. Oo, valid yun. Hindi yun pwedeng maging overvoting kapag ikaw ay bumoto ng, halimbawa, senador. Diba? 12 senador ang iboboto mo, so valid yun. Walang masama doon, walang technical problem doon. Depende na lang, kapag ang binoto mong senador ay 13, yun talaga, counted yun sa overvoting. Pero kung 12 na senador at isang party list, wala akong problema doon. No, walang problema doon sa nangyaring yun. Ang problema kasi talaga dito, grabe naman kasi, obvious naman. Biruin mo 18 million overvoting. Saan mo nakuha yun? Nagkaroon na ng ilang beses na tawag dito na nabotohan sa bansang Pilipinas. Ngayon lang ho nagkaroon ng ganyang kalaki na overvoting. Nakakatawa, 'di ba? And because valid yan, bibilangin natin. At huwag mong sabihin wala kang pondo dahil may savings kayo 12 million. At 12 billion. Billion yan, hindi million mga kababayan. Ulitin ko billion. Yun, no? Oh, lupit niya, no? Samantalang dito tayo kay Attorney Sal Panelo. Oo, dito sa binitawang niyang salita. Dito sa, eto kasi, meron nagkakaroon ng diskusyunan kung pwede bang i-next. Halimbawa lamang. Yung nanalo, yun nga, katulad nung in-explain ko kanina, si Vice President Sara Duterte ay may boto na 20 million. Tapos ang kalaban niya, halimbawa lamang, si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez ay may botong 10 million bilang President of the Philippines. Gano'n, no? So, hindi pinayagan ng COMELEC si Vice President Sara Duterte dahil nga may mga ibinabatong kaso sa kanya. Hindi siya pinroklama na panalo ng COMELEC. So, ang mangyayari, kung sino yung sumunod na mataas na bumoto sa'yo or botante or boto, yun na yung susunod na panalo. Alam nyo, medyo nalalabuan din ako doon sa ganung rule ng COMELEC kung meron mang ganun. Kaya ito, panoorin natin. Matapos ang pagbasura ng Korte Suprema sa doktrinang second place rule sa mga kasong elektoral, nagpahayag naman ng suporta rito si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Anya, matagal na itong tinututulan ng taong bayan. Alamin ang kanyang pahayag sa report ni Carlo de la Peña. Suportado ni Attorney Salvador Panelo ang naging desisyon ng Korte Suprema na tuluyang wakasan ang second placer rule, ang patakaran kung saan ang kandidatong pumangalawa sa halalan ay maaaring maupo sa posisyon kung madiskwalipika ang nanalong kandidato. Bagamat ipinahayag ni Panelo ang panghihinayang na Abril pa sana ay naisapinal na ang desisyon, aniya, mas mabuti ng huli kaysa kailanman ay hindi ito inilabas sa publiko. Kung lumabas noon yan, sana marami ng kalakaran involving yung mga ganong questions after election ang hindi na nangyari. Kasi yung naging desisyon ng Korte Suprema na yung second placer ang mag-assume ng posisyon nung na-disqualify, sa totoo lang, marami ang tumutuligsa dun sa ruling na yun. Ipinaliwanag ni Panelo na matagal nang kinu-question ang legalidad ng second placer rule. Bago pa man lumabas ang ilang pansamantalang desisyon na pumabor dito, mariin na itong tinutulan sa ilang naunang jurisprudence ng Korte Suprema. Mulat sa poll, marami ng desisyon ang hindi sila pumayag na yung second placer ang mag-a-assume. Kasi sinasabi ng Korte Suprema noon, bago napalitan ng doktrinang pwede yung second placer, meron tayong rule on succession. Ang batas sinasabi, pag ang isang posisyon ay nabakante dahil sa nagbitiw sa tungkulin. Hindi, tsaka ito putulin natin yung sinabi ni Atty. Salya, balikan natin. Maganda rin yung sinasabi niya. Mapatungkol dito sa second placer rule.
Bakit kung may kaso man yung tumatakbo na yon at talagang nasa konstitusyon, nasa batas yun, bakit nung una pa lang dapat doon pa lang inaksyonan na agad ng COMELEC? Na wag nang tumakbo yung tao na yan kasi hindi pwede. Kasi una-una, may kaso at nasa batas yun, nasa batas ng COMELEC yun na bawal kang tumakbo kapag may mga ganyang kang kaso. Lalot na tinatawag na naisa batas yun, ganon, no? Bakit nung una pa lang ayaw na nilang aksyonan? Yan nagkakaproblema ngayon kasi nga gusto ng taong bayan yung pamamalakad ng tao na yun, kaya yun nanalo. Hindi ka tulad nung Kalachuwa, ha? Oo. Ang pinag-uusapan natin dito katulad nung kay Abante tsaka kay Uy. Yun yung masaklap dyan. Kaya nga ito, kaya kailangan natin tumatuldukan mga kabiyaya kasi nga pag hindi natin to inaksyonan ngayon, dadalhin ito sa 2028 para doon nila gurgurin si Vice President Sara Duterte. Maniwala kayo sa akin. John, ang batas sinasabi, pag ang isang posisyon ay nabakante dahil sa nagbitiw sa tungkulin o kaya naman namatay o kaya naman na-disqualify, ano bang legal na dahilan, ang mag-a-assume kung ikaw ay gobernador, vice-gobernador. Kung ikaw mayor, ay vice-alkalde. At kung kongresista ka naman, declared vacant yan, nakaroon ka ng special election. Ayon pa sa kanya, ang pagbibigay ng posisyon sa second placer ay taliwas sa prinsipyo ng demokrasya dahil hindi siya ang pinili ng sambayanan. At yung second placer, hindi gusto ng mga botante. Yung na-disqualify, yun ang gusto nila, yung pinanalo nila. Yun ang ating tinatawag na demokratiko. Kung sino ang makakamit ng pinakamaraming boto, siya ang mangunguna at siya ang gusto ng taong bayan. Sa huli, ikinatuwa ni Panelo ang pagbabalik ng Korte Suprema sa orihinal nitong pananaw na dapat sundin ang rules on succession na nakasaad sa batas. Matatanda ang isa sa mga kasong ginamitan ng second placer rule ay ang pagkakatalaga ng Commission on Elections o COMELEC kay Benny Abante bilang kinatawan na ika-6 diba? na distrito ng Maynila, kapalit ni Joey Uy na nadiskwalipika dahil sa issue sa citizenship. Ngunit sa Ngayon, no? Na-disqualify dahil sa citizenship. Shit pala. Pero si Erwin Tulfo na American citizenship at yung iba pang mga politiko dyan hindi na-actionan ng COMELEC. Bakit kaya? Yung isa sa mga pinakamalaking katanungan. So ito pa isang balita. No, COMELEC. Basahin natin title. COMELEC pag-iisipan humingi ng linaw sa SC kaugnay ng second placer rule. Putang ina. Sorry sa bunganga ko. Hindi nyo pala alam yan kasi dito al linaw pag-iisipan humingi ng linaw. So ibig sabihin hindi pala alam ng COMELEC to, paktay kayo dito. Pinag-aaralan na ng COMELEC ang posibilidad na humingi ng paglilinaw sa Korte Suprema kaugnay ng bagong desisyon nito na hindi maaaring palitan ng natalong kandidato ang nanalong opisyal na nadiskwalipika. Putang inang yan. Wait lang. Hindi alam ng COMELEC yung about sa rule na yun. Tapos isinasa batas nyo, hayop. Buisit. Hayop ka, George Garcia. Lumayas ka na nga diyan. Nai-stress na kami sa iyo. Atip na yan. Alinaw humingi Pag-isipan, iisipang humingi ng linaw. Ibig sabihin, hindi nga talaga alam ng COMELEC. Ayon sa COMELEC, malaki ang magiging epekto nito sa mga kasong hawak nila ngayon. Narito ang balita ni Margot Gonzales. Sa 3
37 pahinang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Dato Pax Ali Mangudadato versus Comelec iginitang kataas-asang hukuman na hindi maaring maupo sa posisyon ang natalong kandidato kahit madiskwalipika o makansela ang Certificate of Candidacy ng nanalo. Sa halip, dapat ang kapalit ay manggaling sa proseso ng succession. Nilinaw ng SC na walang umiiral na batas na nagbibigay karapatan sa second placer para maupo bilang opisyal sa lokal na posisyon. O yan ha, ang linaw ho niyan. Napakalinaw po nito. No? Kaya ewan ko na lang talaga, Comelec. Sobrang stress na kami sa'yo. Oo, tinalo mo sa katulonggisan si Marcos Jr. Buisit kasi. Dahil dito gusto ng Comelec na humingi ng paglilinaw Yan, sa siya. SC dahil mabigat umano ang implikasyong dala ng bagong doktrina. Ayon Taka na nung bago nandun. Hindi kasi talaga, alam nyo kung kahit sabihin na nating wala ngang ganun, biruin nyo halimbawa lang, binoto ng 1,000 tao yung isang tao na yun. Binoto ng 5 tao yung isang kandidato. Tapos bawal ahadlangan ng Comelec yung kandidato na binoto ng 1,000 na tao at ipapasok yung binoto ng 5 tao. Puro napakalaking katarantaduhan nun. sa poll body, may mga naon na silang desisyon kung saan ang second placer ang ipinanoklamang panalo matapos madiskwalipika ang leading candidate. Kaya pinag-iisipan ng Comelec ang paghain ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Sapagkat sa paniniwala po natin, mukhang medyo Natin, baka sa paniniwala mo lang. Anong paniniwala natin? Dinamay mo pa kami dyan. Hatip na to. O yun po, sa paniniwala natin. Anong natin? Nyo lang, nyo. Ilan ba kayo dyan? 8, 6, 7? Sa inyo lang yan, ha? Oo, tigilan mo kami. sapagkat sa paniniwala po natin, mukhang medyo may kinakailangan po tayong maliwanagan at mas maayos pa natin na maintindihan yung bagay na binabaliwala na po yung doktrina ng second placer na ibig sabihin yung Halosos versus Comelec na nagsasabi na sa isang petisyon to cancel candidacy kung sakaling yan ay mailabas pagkatapos ng eleksyon at yung mismong kinakancel ng candidacy yung nanalo, ang makakaupo ay second placer. Ngayon po, ang sinasabi ng ating kataas-tasang hukuman, whether disqualification o cancellation ng candidacy, wala nang pagkakaiba. Basta ang uupo, succession sa local position. Gusto rin nating alamin paano ang implikasyon nito sa national position. Ba't gusto nyong alamin? Dapat nung una pa lang, alam nyo na yan. Buisit kasi. Tangin na naging chairman, naging Comelec chairman ka, tapos hindi mo pa pala alam yan. Tanginan to mga to, bobo. Ako nga na elementary lang na alam ko yan. Tapos kayo hindi nyo alam. Okay. At may diskusyon ang Korte Suprema doon. Aaminin po namin. So ibig sabihin, kung halimbawa man na talagang ituloy niya ang kagustuhan nyo, mas kapani-paniwala na pala ang ilalabas na batas ng Comelec kesa sa Korte Suprema, ganun ba? Ang katituloy ng singit ko, buwis. Ayop na yan. Mas mapaniwalaan na pala namin ang batas ng Comelec ngayon. Kaysa batas ng Korte Suprema. Mas head na pala kayo. Okay. Nagulat kami no, sa decision sapagkat abandonment po yun. Bakit nagulat kayo? Galing nga sa Korte Suprema yun. Alalahanin nyo, Comelec lang kayo. Ha? Comelec kayo na tigapagpatupad ng batas mapatungkol sa halalan. Hindi batas na pangkalahatan. Rhyme yun. Putang liyo. Ay, naku po. Na-stress na ako sa'yo, Chairman George Garcia. Magtitigil ka nga. Tinalo mo sa kabubuhan si Marcos Jr.
Isang doktrina. Bagamat, nangyayari po yan. Dahil sa bagong desisyon ng SC, kailangan din daw pag-isipan ng COMELEC kung ilalabas na ba nila ang desisyon sa iba pang disqualification Yun, cases. sige, O antayin hihintayin namin muna yan. ang magiging tugon ng korte sa kanilang MR. Magkakaroon sila ng pagpupulong ukol dito. Dapat bang itago muna namin, huwag na muna namin ilabas at hintayin na lang na maging final and executory yung desisyon ng ating pong kataas-taasang hukuman. So again, subject pa naman po yan sa motion for reconsideration. Sa kaso ng pagkansela ng COC ng nalong kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila na si Kung ganun pa naman pala na na tawag dito na pinag-iisipan nyo, pinag-aaralan nyo yung desisyon ng ng SC ng Supreme Court, dapat tawag dito, hindi kayo basta-basta mag-disqualify. 'Di ba? Hindi nyo dapat basta-basta ihalal agad. Si Abante tuwang-tuwa agad, nagpa-interview agad eh. Dapat ganon, hayaan nyo muna matenga, wag muna kayong magproklama. Anak ng tete, wala pang nilalabas na desisyon ng Supreme Court. Kayo meron na eh. Yun yung lintik na kagaguhan nyo dyan. Joey Chua Uy, posible umanong hindi tumasaklaw ng bagong doktrina. Kung magiging pinal ang disqualification ni Uy at may patutupad ang second placer rule, si Benny Abante na siyang pumangalawa sa botohan ang maaring umupo. Ang talaga kapag ikaw talaga ay malakas sa administrasyon, kapag ikaw ay hawak, bata o tinatawag na tigasunod or tapat sa administrasyon, talagang walang kahirap-hirap yung mga ganitong issue. Walang kahirap-hirap yung ganitong yung ganitong kalakaran, no? Sana all. Kaya po kasi congressman, hindi po kasi sila classified as local officials. So maaari po na hindi ma-apply yung mismong doktrina na bagong doktrina ng Korte Suprema sa issue ng succession. Subalit ayaw natin pangunahan po yun. Kasi nga po, Alam nyo ito si Chairman George Garcia, matalino naman to. Hindi naman makakapasan ng abogado yan kung bobo yung hype na yan. Sadyang marami lang talagang nagiging bobo ng mga lawyer at mga tao na matatalino nagbobobobohan dahil nga sa pera. Hindi ko naman sinasabing tumanggap si Chairman George Garcia ng 300 million. At hindi ko naman din sinasabi na totoo yung panaginip ko nung nakaraan na merong isang senador na tumatakbo, merong isang kandidato na tumatakbo bilang senador na inoperan. Di umano. Panaginip pa to tapos di umano pa. Doble-doble na yun No, inoperan na magbigay ng 400 million or 450 million sa COMELEC etong kandidato na to para makakuha ng pang top 12 spot sa pagiging senador. Hindi ko naman sinasabi yun ay panaginip lamang. gusto namin maging maliwanag yung bagay na yan, lalo na kung tayo po ay magpapail pa ng motion for reconsideration. Matatandang bukod kay Uy, ipinawalang bisa rin ng COMELEC Bank ang proklamasyon ng nanalong mayor ng Silang Cavite na si Calvin Anarna, bunsod ang perpetual disqualification mula sa ombudsman. Kung hindi maring palitan ng second placer, ang susunod sa kanya sa posisyon ay ang nanalong vice mayor alinsunod sa patakaran ng succession. Para sa Diyos, Dapat ang pinakamaganda dyan, sundin nyo yung sundin nyo yung tawag dito, sundin nyo yung sundin nyo yung pinag-uutos ng ng Supreme Court. Unang-una, Chairman George Garcia, wag mong gayahin si Marcos Jr. or ang administrasyong Marcos na mas may alam pa sila kaysa sa Supreme Court. Wala hong ganun Supreme Court pa rin po talaga dapat ang kailangan nating sandalan or dapat na magdesisyon. No, dapat na magdesisyon sa tawag dito sa mga ganyang usapin. Hindi yung kayo-kayo. Tanginang yan kayo yung magdidesisyon na kesyo ganito, kesyo ganyan.
kayo yung ano sa mga batas, tapos yung CS, yung Supreme Court parang baliwala na lang sa inyo. Man yun, malaking katarantaduhan yun. Sobrang napakalaking kabastusan, no? Kasi biruin nyo, Supreme Court na ang nagsasabi, tapos kayo ay COMELEC lamang, pero hindi nyo sinusunod yung mga ganyang batas. 'Di ba? Napakapangit. Sa totoo neto dito, may video pa nga na isa na dito nagkautal-utal pa nga tong si Chairman George Garcia. Pasensya na kayo, minarder ko kayo dyan sa screen at bakat na bakat ang mukha ni Chairman George Garcia dyan. Pagtsagaan nyo na. So eto, pakinggan natin yung interview niya. Mapatungkol ho dito sa inilabas ng Supreme Court. Hindi pwedeng pumalit ang second placer. Disqualification, yan sa kandidato Ted Filon, yan. So panoorin natin. Sir Ted, una po, siyempre yung desisyon na yan ng Korte Suprema Mangungudato versus COMELEC ay nagsasabi na inaabandona yung kaso na yung buong doktrina na na-lay down ng Korte Suprema matagal na, Halosos versus COMELEC. Ano pong ibig sabihin at ano pong nalalaman doon sa desisyon na yon? Na kung sakasakali po, Sir Ted, merong isang pending na kaso ang isang kandidato bago mag-eleksyon. At yung kasong yan ay tungkol sa pagsisinungaling, punto ng edad, citizenship, tirahan, residency, registration bilang botate, o kaya naman pagiging kulangan ng hindi marunong bumasa at sumulat. Ang pwede Hindi marunong bumasa at sumulat. Meron ba yung gano'n? kung ma-file ay cancellation ng kanyang kandidatura. Kung sakali pong dumating ang araw na eleksyon, walang desisyon na nailabas at pagkatapos yung mismong kandidatong yan na humaharap sa ganyang klaseng kaso ay nanalo. At pagkatapos biglang may lumabas na desisyon laban sa kanya, ang rule po sa Halosos versus COMELEC, Sir Ted, ang Tanginay, bakit ka kasi doon sa... Bakit doon ka lang didepende sa Halosos at yung sinasabi mong rule na yan? Nagbigay na nga yung Supreme Court na bawal, hindi pwede na ihalal yung second placer na sa disqualification. Ang linaw paulit-ulit kayo sa Halosos. Ano yung Halosos na batas na sinasabi niyan? At pagkatapos yung mismong kandidatong yan na humaharap sa ganyang klaseng kaso ay nanalo. At pagkatapos biglang may lumabas na desisyon laban sa kanya, ang rule po sa Halosos versus COMELEC, Sir Ted. Halosos versus COMELEC sorted. Sorter ba yun? Sorter. So ayun yung yan yung pinagbabasihan nito ni Chairman George Garcia. Hindi naman ayun yung nilabas ng COMELEC. Dapat sundin mo yung COMELEC yun. COMELEC tuloy Supreme Court. Nalilito tuloy ako. COMELEC lang kayo. Mas mataas pa rin ng Supreme Court. Kaya nga Supreme i-street mo ako Kaupo ay second placer. Yung kandidato na may pinakamataas na boto. Tapos ang kinaganda rito kay Chairman George Garcia, ang galing niya magpaikot-ikot. Hindi nyo napapansin? Tinatanong niya sa atin tapos susundutan niya ng isa niyang katanungan para magmukhang makabuluhan yung kanyang katanungan. Tinanong ka din niya tapos sinagot ka niya ng patanong. Ang galing mong kupal ka. Ay, sorry. Katapos ng kandidato na yon na naproklama. Ngayon po, kapag disqualification naman ang kaso, ano yung mga kaso ng disqualification? Tulad ng pamimili ng boto, kaya terorismo, kaya naman... pamimili ng boto, terorismo. Pamimili ng boto, terorismo. Pamimili ng boto at terorismo. Sa terorismo, ilan yung tumakbo na mga terorista dyan? Isang grupo yan Bakit hindi nung una pa lang hindi nyo na dinisqualify? Paano? Paano lamang kung yan ay nakapasok na mekos-mekos? Sa tingin nyo, papayag kaya na i-disqualify niya? Lalo't mga bata ni Marcos Jr. yung iba dyan.
Diba? So kung ganyan ang basihan mo, ang dami pa dyan. Yung mga green card holder na tinatawag, Sir Ted, o kaya naman sila ay engaged sa violence at nagkaroon ng desisyon pagkatapos ng eleksyon pero walang desisyon bago mag-eleksyon, nanalo yung kandidato, ang uupo, Sir Ted, hindi yung second placer, kung hindi ang uupo ay yung succession. Yung ibig sabihin, kung ikaw ay mayor, natanggal ka, yung vice mayor ang uupo. Kung governor, yung vice governor ang uupo. Eh yun naman talaga dati pa. 'Di ba? Yun naman yung batas eh. O katulad na lang yan kay Gloria Macapagal Arroyo, na-impeach si Erap Estrada ang pumalit, si Gloria Macapagal Arroyo, kung hindi ako nagkakamali. Nung namatay si Magsaysay, ganun din ang nangyari. Sino pa ba? Diba? So ganun naman talaga eh. Halimbawa, presidente, halimbawa si Marcos. Mamatay na sana si Marcos. Ay hindi, mali. Namatay. Halimbawa, hindi naman natin hinihiling, no? Hindi naman natin hinihiling na gano'n. Halimbawa, nagro-road trip si Marcos sa Impapawid. Tumitingin-tingin ng mga properties na gustong angkinin ni Lisa Araneta Marcos. Ngayon, sumabog yung eroplano. Namatay si Marcos Jr. Noong namatay si Marcos Jr., sino ang Vice President? Diba si Vice President Sara Duterte? Siya dapat ang papalit kay Marcos Jr. Ganon ang rule. Hindi yung nagbotohan kayo, yung pangalawa sa mataas na boto sa'yo, yun na yung itatalaga kapag ikaw ay na-disqualified. Diba? So kalokohan yun. Yung sinasabi mo, yan ang totoong batas. Yan ang tawag dito, yan ang noon pa man na talagang nakasanayan na rule. Dito po sa bagong desisyon ng Korte Suprema, inaabandona yung kaso ng Halosos versus Comelec na kahit na ano ang nature ng disqualification, kahit yan ay cancellation ng candidacy, kahit yan ay disqualification, pag lumabas ang desisyon after the election, whether galing sa Comelec o galing sa Korte Suprema o sa iba pang korte, yan po, Sir Ted, ang uupo daw po ay succession. In all cases, succession. Wala na pong distinction. Wala na po yung second placer rule. And therefore, binabago niya po. Pangina naman kasi, wala naman kasing ganyan. Kabago-bago lang ng batas na yan, tapos ay, ewan ko talaga. Po yung ating pong doktrina na nag-i-exist base po sa kaso ng Halosos. Yung nga po. Yan, no? So yun pa rin yung yung batas ng sa Halosos na alam naman na natin ho na tutang na, lumayas nga yan, sagwa na mukha mo, yan, no? Pangit eh. Mukha mo si Marcos. So yun, no? Pinagpipilitan niya yung Halosos versus na rule. Unang-una ho, bago lang ho yun. Ang unang rule, katulad ng yan, diba? Nung na-impeach si former President Erap Estrada, ay ang pumalit noon ay si Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Diba? So ganun ang nangyari. No? So kay Magsaysay, ganun din kasi si Magsaysay noon, si former President Magsaysay, namatay sa isang plane crash, 'di ba? So yung Vice President pa rin din ang pumalit. So yun ang una na rule, ba't mo kailangan baguhin? At anong karapatan ng Comelec na suwayin ang kautusan ng Supreme Court? Yun eh. Anong silbi ng Supreme Court kung kayang-kaya naman pala silang underin ng Comelec? Diba? Isipin nyo maigi yun. Doon pa lang masyado ng malabo eh. Supreme Court, underin ka ng Comelec. Sino ka? Malaking issue. Malaking issue po kahapon. Anong malaking issue? Nagsalita Wala pala yan. Ito, Chairman George Garcia, paki-explain to ha. At sir, merong na-record. Ayan na. Mataas na opisyal doon sa Comelec. Huwag muna nating banggitin ngayon. Ay naku po, mataas na opisyal sa Comelec na record daw. O sige, game. At sir,
Merong na-record O, yan na. mataas na opisyal doon sa COMELEC. Huwag mo Ayan na. nating banggitin ngayon. Dahil Oo. yung record na yan ay lalabas. Meron po, napatunayan po na tumanggap na 25 million pesos mula sa isang local candidate. Ang problema, tumanggap din mula sa kabilang kandidato. Putang ina, bobo. Tanga, ba't ka tatanggap doon? Ay. Diba? Bakit ka tumanggap siya ng, halimbawa kung totoo man itong sinasabi ni Attorney Respicio, tumanggap ka sa isang kandidato ng 25 million para lang manalo. Tapos tatanggap ka rin sa isang kandidato, local candidate, ng sabi na natin 25 million din. So, tangina, iba ka. Iba ka ha, millionaire mindset ka, Chairman George Garcia. Ay, hindi pala. Hindi pala si Chairman George Garcia, isa sa mga opisyal ng COMELEC. Ang pinagtataka ko lang dito, ba't hindi nyo pa ilabas? Kung may mga ganyan naman pala kayong mga record, mga ebidensya, video record, audio record, picture, or what anything else na, wow, English yun what anything else, hayop. Kung ano-ano man yung ebidensya na yan, ilabas nyo na. Hindi na yung pinapaabang-abang nyo naman, may unahan na naman kayo. Diba? Hindi ko inaway si Attorney Respicio. Ang akin lang, ba't nyo pa kailangan sabihin kung pwede nyo naman na ilabas? Oh. Ang problema ngayon, sinisigil na, sir! Nasaan na yung ibinayad namin sa inyo? Sabi, i-refund na lang daw. Pero daw, ang problema, nabayaran na daw yung mga ibang commissioner. Abangan po ninyo, lalabas po yung recorded na video na iyan. Ang problema po, sabi, bawi na lang ako sa protest. Nag-protest ka naman eh. Grabe, no? At sir, So ibig sabihin talaga. At ayun pa nga, no, yung nilabas, sino ba yung kandidato na yun na hiningian daw di umano ng 300 million ni Chairman George Garcia para manalo. Hindi ko nakalimutan ko anong pangalan nun, comment nyo na lang dyan sa comment section. Yun, inamin niya. No, inamin ni Chairman George Garcia na totoo nga yun. Pero ano daw yun, dahil daw yun sa pondo daw, hindi ko magets eh. So hanapin na lang siguro napanood nyo naman na yung video na yun. Pero umamin si Chairman George Garcia na meron na talaga siyang sinabing ganun. At eto, may panibagong may panibagong ebidensya na hawak sila Attorney Respicio na mapatungkol kay tawag dito kay Chairman George Garcia na tumanggap sa dalawang magkaibang kandidato ng tig 25 million para lang manalo sa halalan. Tangina, grabe, ang lupit nito. Ang lupit mo, iba ka rin, Chairman George, Balato naman dyan. Magkano lang, kahit 1M lang, Makahahon-ahon man lang ako sa, dito sa inuupahan ko. Oo, 1M lang, pampagawa ng bahay. Oo, tangnan, ang sarap mamuhay sa gobyerno, no? Wala ka ng problema. Basta magaling ka lang magsalita na katulad nila Chairman George Garcia, nila Auntie Claire. Yung magaling magpaligoy-ligoy ng mga magaling mambola sa mga dapat na issue na malalaman ng taong bayan sa kanila sa administrasyon, pero nadadala nila sa kanilang pagboka, sa kanilang mga pananalita, no? Doon nila nadadala yung taong bayan, kaya medyo hindi sila nabibisto. Pero sabi nga nila, may kasabihan nga, walang sikreto ang hindi nabubunyag. Kaya Chairman George Garcia, humanda ka. Dahil parang hindi ka tatantanan ni Attorney Respicio. So yan mga banateros, mga kabiyaya, anong maikukomento nyo po dito sa mga napag-usapan natin mapatungkol sa COMELEC? Dapat po bang sumunod sa Supreme Court ang COMELEC or dapat bang sumunod ang Supreme Court sa COMELEC? Ano ba talaga? Ang gulo Dapat bang sumunod ang COMELEC sa Supreme Court
O dapat bang Supreme Court ang sumunod sa COMELEC? So i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.